Aminado si PBBM na karamihan sa mga biyahero ngayon ay car-centric o nakadepende sa personal o pribadong sasakyan. Kaya ang gobyerno magdadagdag pa ng estasyon sa EDSA busway para mang-engganyo na gumamit ng public transport. May Agenda Weekend Report si Kian Quezon. More bus stations simula ngayon. Pero bago ang remedyo, bahagyang road closure muna ang ipapatupad sa bahagi ng Ortigas. Sisimulan na kasi ang konstruksyon ng bagong SM Megamall Concourse at Busway Station sa posibleng magtatagal ito hanggang sa Oktubre. Mula Monday hanggang Thursday, magkakaroon ng partial closure ang northbound lane sa madaling araw, habang full closure naman kapag weekends. Sa podcast ni PBBM, sumobra na raw ang Pilipinas sa pagiging car-centric. We've taken it as far as we can. And we've seen examples around the world. Yung mga lugar na talagang sumobra ng traffic dahil lahat ng tao, walang public transport, walang bus, walang tren, walang subway. Ay siyempre lahat kailangan bumili ng sasakyan. Bibili ng motor, bibili ng auto. Kaya nagkaka-traffic ng husto. Para sa mga bus commuters na gaya ni JC, magandang paraan daw ng proyekto para mas mapabilis ang kanilang biyahe. Less hassle po siya once na magawa na po siya kasi malayo rin po kasi yung nilalakad namin at yung iniikot namin pagsasakay po ng carousel po. Hindi naman po nakakadagdag sa traffic or yung bagal ng biyahe po. Parang same pa rin naman po kasi wala naman pong harang or nakaka-disrupt sa pagdaan ng bus po. Inaabisuhan naman ang mga apektadong motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta gaya sa Doña Julia Vargas Avenue, sa Pioneer Street o kaya sa Shaw Boulevard para maiwasan ang isasarang kalsada. Free mountain hiking in Metro Manila. Samantala, una nang inirereklamo ng ilang commuter ang tinatawag ng ilan na Mount Ortigas sa ilalim ng MRT. Bukod sa pahirapan ng pagakyat, hindi rin daw ito senior citizen at PWD friendly. Para sa Agenda Weekend, Kian Quezon, Bilyonaryo News Channel.